Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod at mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay ang pagpunta po ng sekretary po ng DPWH na si Vince Dizon sa Ilocos Norte. Ang tanong, pupuntahan niya kaya lahat ang buong Ilocos Norte? Lalong-lalo po sana ay iimbestigahan din po yata, sana niya, hindi lang po yata, sana imbestigahan niya rin po ang lahat ng proyekto ng mga congressman sa Ilocos Norte. Lalong-lalo po yung napakalaking nakuhang allocable insertion na hindi bababa sa 15 billion mga kababayan. Hindi po ba? 15 billion hindi bababa. Sino po yon? Si Sandro Marcos. Umano. Pakinggan po natin ang balita. Nakategang tulay ang nadatna ni Public Works Chief Vince Dizon sa kanyang inspeksyon sa Ilocos Norte. Ang kontratista ng proyekto na iuugnay sa isang appointee ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Ang Ilocos Norte naman, na baluarte ni PBBM ang sinuyod ni Public Works Chief Vince Dizon ngayong Biyernes. Tumambad sa kalihim ang natenggang construction ng tulay na ito ng Loing Mangitayag ng Barangay Cabaroan. Tatlong mga pundasyon lamang ang makikita sa site, kaiba sa report ng DPWH na 90 hanggang 100% completion rate ng proyekto. Ilan pa nga sa mga pundasyon ay nilulumot na. Ayon kay Dizon, phase 1 pa lang ng proyekto ang natatapos. So to complete sir, with the time extension, mga 169 days. So mali yung sinasabi sa na napakatagal na nito. Bago lang to, 2025 lang to. Tama ba? So when did this start? Anong month last year? February 17, sir, 2025. Nag-commence ng February 17. Kaya natapos tong July. itong tama naman ang filing mo dito. Ba't nagsascour ka doon? River ba to? Nangangailangan pa raw ng karagdagang 20 million pesos ang lokal na pamahalaan para tuluyang matuldukan ang pagkakatenga nito. Lumagaki ba to? Nag-scour ka doon, no? Engineer? Actually, sir, Ba't may scouring? Ba't may scouring ka doon? inaano po, sir, yung hydraulics reports po, sir. If ever man, sir, kung maganda lagyan ng slope protection po, sir. For, Hindi, ang problema nga, nakatenga siya eh. So wala ng pondo. So kailangan talaga dagdagan natin. Pero can we validate? It looks, is 20 million enough for everything? Pati approach? 28.46 million pesos ang halaga ng proyekto sa ilalim ng North Tech Builders Construction Supply na siyang pangatlo sa mga pinakamalaking kontratista ng pamahalaan since 2016. Sinasabing si Maribeth Salazar ang kontratista na siyang asawa ni Mayor Edwin Salazar at sister-in-law ni Eddie Guillen na siya namang appointee ni PBBM bilang pinuno ng National Irrigation Administration o NIA. Mga alegasyong una na nilang pinabulaanan. Para sa agenda, Ian Maghanoy. Isa pa lang po yan mga tambay at yan po poste pa lang at napakarami po dyan sinabi po ni Chavit Singson. Isang damukal daw po ang mga proyekto dyan, lalong-lalo may mga flood control mga kababayan at karamihan daw po ay sira at hindi tapos at may hinang klase ang pagkakagawa. Hindi po ba? At meron pa mga flood control dyan noong mga nakaraan na nakita po ng ating mga kababayan, lalong-lalo po yung mga nagsusuri at nag-imbestigar yan. Hindi po ba mga flood control na sira? Sana po, hindi lang po magtapos ang investigasyon ng DPWH na si Secretary Vince Dizon dyan po sa tulay na yan. Mga kababayan, hindi lang po sana dyan sa tulay na yan ang makita po at maimbestigahan. At sana rin po, mga kababayan, ay may makasuhan na po. Hindi po puro contractors, mga engineer ng DPWH at mga contractors lang po ang hinahabol. Karamihan po ay ayaw nila maghabol ng mga congressman. Diyan po tayo nagtataka. Ayaw na ayaw po nila maghabol. At yung sinasabi po nga ICI, kamusta na yan? Iisa na po yata ang tao dyan sa ICI. Isa na lang po yata natitira dyan. Dahil karamihan po ay nagbitiw na diyan po sa ICI. At yun nga po sinasabi ko mga kababayan, bakit po ganun?
ang lagi pong hotlines sa balita ng kanilang pag-inspeksyon. Ini-inspeksyon po nila, iniimbestigahan, pero lagi po ang hinahabol ay ang mga contractors. Wala po bang congressman dyan na mga nangungumisyon sa contractors? Mayor, hindi naman po congressman eh. Di po ba? Pati gobernador, umano. Pati mayor, umano. Hindi lang po mga contractor sa kumikita riyan. Hindi po ba? Papayag ba naman si mayor? Papayag ba si gobernador? Papayag ba si congressman na si contractors lang ang kumita riyan? Umano? Kaya nga po yung sinasabi po ng ating mga kababayan, panay ang iwas mo sa probinsya at late ka na nagpunta. Hindi ba late na? At ngayon, sana ipakita naman ni Dizon na hindi siya matatapos ang pag-inspeksyon niya dyan sa tulay na yan. Hindi po ba? Dyan pa lang, sablay na eh. 20 plus million, poste pa lang. Kahit siya, alam niya yon. Alam ni Dizon na bakit ganyan ang nangyari riyan. Sinasabi niyo halos finish na. Tapos na. Ang natapos yung pondo. Pero yung proyekto hindi natapos. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi nga po kahit po sinasabi ng Malacanang, ang nagbubunyag daw po ng korupsyon sila. Sila raw ang nagbubunyag ng korupsyon. Samantalang yung probinsya niya mismo, mukhang isang damukal yata ang korupsyon. Di po ba? Mukha yata ang isang damukal na korupsyon mismo sa probinsya nila nang tinatawag po na kanyang ate na bangag at gumagamit ng pulburon. Sana mga kababayan, sana hindi naman po tayo lulubay at titigil na ganyang klase lang po ang ipapakita sa atin na kunwari umano, hindi kaya ito isa lang palabas na kunwari pinuntahan umano ang Ilocos Norte para sabihin naman sila ay nag-iimbestiga ron. Pero ang tanong, yung investigasyon ba nila diyan sa Ilocos Norte ay meron po bang papangalanan at makakasuhang politiko? Katulad po ng mga congressman, mayor, gobernador. Ano po ang isasagot sa taong bayan? Hearsay lang yan. Hearsay. Walang nagkukunik. Walang nagkukunik sa mga politiko na sila'y kumikita ng malaking pera, lalong-lalo sa komisyon. Hindi po ba? Dahil wala nagkukonek. Kaya puro hearsay lang yan. Walang katotohanan. Kaya ang dapat panagutin ay puro contractors, mga engineer, at ilan-ilang mga senador umano. Hindi po ba sana? Kakalampagin naman po natin. Pag nakita po natin, katulad po niyan, nag-iimbestiga na po sa Ilocos Norte daw. Itong secretary ng DPWH, tingnan po natin kung ano ang mga susunod sa mga susunod na araw kung magsasalita po siya ukol naman sa mga congressman na may mga proyekto at project din sa pamahalaan. Hindi po ba? At kamusta na rin po ang distrito ni Sandro? Gaano karami po ang nakuha niyan na insertion at isang damukal na pondo proyekto sa kanyang distrito? Mga kababayan, kamusta na kaya? Kay maliit ang distrito niya, pero malaki po ang pakinabang na nakuha niya. Silang dalawa po na magtsuhin sa pinsan. Hindi po ba? At yan po mga kababayan. Kasi po, araw-araw po silang kinakalampag ng taong bayan. Iniiwasan nyo, imbestigahan ng Ilocos Norte. Ngayon, hahanapin naman ng taong bayan ngayon. Paano naman ang Leyte? Ang distrito ni Tambaluslos. Galing na po sila ng Leyte eh. Pero iniwasan po nila ang distrito daw ni Tambaluslos na tinatawag na Vice President. Paano naman yon? Pinuntahan mo ang Ilocos at nakakita ka ng tulay? Hindi ka man lang nakakita ng proyekto doon sa Ilocos, sa Leyte. Kamusta naman po doon sa Leyte?
sa Tacloban. Kamusta naman po kaya doon? May nakita po kayang proyekto ron? Nasira? Hindi naman pinuntahan? Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang napakahusay po na gobyerno na binigyan po tayo ng serbisyo na puro po ang ginagawa po ngayon ay puro po pag-iimbestiga. Wala pong natapos na matinong proyekto. Puro po kapalpakan. May hinang proyekto. Hindi natatapos na proyekto. Ghost. Nawawalang proyekto. Mahinang kalidad ng proyekto. Hindi tapos na proyekto. Yan po ang kanilang legasya na ipinagmamalaki po sa taong bayan na mahigit 3 taon. Inubos po ang pondo, pera ng taong bayan, binaon pa tayo sa utang, pero ang kinalabasan, ang mga proyektong ipinagmalaki na isang damukal na trilyon pondo, bilyon. Ganito lang po ang nahita ng taong bayan sa mga hindot na ito. Pero, mag-iimbestiga naman. Mag-iimbestiga. Wala namang nakulong. Wala namang ikinukulong at kinakasuhang mga politiko. Pambihirang buhay ano. Pambihira. Kaya tayo po yung maasa at nananalangin na sana po dumating na ang panahon na mapalitan na po ang mga salot ng ating bayan umano. Wala pong binigay na kaginawahan po sa taong bayan. Pagka ganito lang po ang serbisyo ibibigay sa iyo. Kulang 4 na taon, binuhusan ng pondo, tapos ang kinalabasan, wala. Tapos ngayon, sila pang nagiging magaling dahil sila ay nag-iimbestiga. Samantalang puro kaalyado nila ang sangkot. Appointee pa. Mga sangkot, appointee, kaalyado. Ang bihira. Kung ito lang yung mga anak lang natin, ano, mga kababayan? Kung ito mga tao na ito yung mga anak natin, siguro, mga kababayan, napalo mo na ito ng 2x2 umano. O kaya nung panahon namin, ang ipinapalo po yung pamitik. Alam nyo po ba yung pamitik? Yung pinapalo sa kalabaw. Yung parang matigas na nylon na lubid. Pagka napalo ka nun, latay. Yung iba naman po, ang pamalo naman po, yung buntot page. Hindi po ba? Yan po ang napakasarap ipalo sa mga magnanakaw na mga salot ng ating bansa umano. Paluin mo ng 2x2. Hindi po ba? Sa puwet. Huwag sa ulo. Baka makasuhan pa tayo. Sa puwet lang. Hindi po ba? Yan ang masarap na mga pamalo dyan. Hindi po ba? O kaya, ikulong! Yan po ang gusto natin, makulong. At isuka ang mga ninakaw nila. Yan ang mga magagaling. Makulong at isuka. At ibalik sa taong bayan ang mga ninakaw nila. Yan po mga kababayan. Yan po ay isa pong pagpapapogi. Hindi kaya ito isang papogi lamang na wala rin namang patutunguhan para lang masabi na nag-iimbestiga rin sa bayan ng Pangulo. Hintayin po natin kung sino po makakasuhan, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento po ninyo, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, Ani Jo, ako si Pilam, si Balance Vision TV, Gayat Chena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingatan po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. Paalam. Bye-bye.